Hello, dear listeners! Si Miss CJ po ito. At ngayong araw, excited na naman akong samahan kayo sa inyong mga ginagawa habang kinukwento ko sa inyo ang isa na namang kwento ng pag-ibig na maghahatid ng kilig at init sa inyong hapon. Ang kwentong ito ay sinulat ni Mr. Wild at pinamagatang My Sexy High School Sweetheart. Handa na bang mga earphones nyo? Kung oo, tara na. Simulan na natin ang kwentong handog ng Miss CJ Stories sa araw na ito. Miss, kasya ba sa akin to? Kasya po yan ate, stretchable naman eh. Nakangiting sagot niya sa babae. Sigurado ka ha, ayoko ng masikip. Hindi po yan masikip. Sagot ni Ayesha sabay abot ng damit sa customer. O sige, eto na lang. May tawad pa ba? Tanong ulit ng babae. Wala na ho, last na tawad na po ang presyo niyan eh. Ay ano ba yan? Ang mahal naman. Reklamo pa ulit nito. Nako, kung babawasan ko pa po, abay ako na lang sanang bumili. Natatawang biro niya sa customer na siyang ikinatahimik nito. Si ate naman, 50 na nga lang yung ukay-ukay ko, tatawad pa talaga? Sa isip-isip ni Ayesha habang nakatingin sa babaeng naglalakad na palayo pagkatapos magbayad sa kanya. Paggabi na at heto pa rin si Ayesha. Panay asikaso pa rin sa mga mamimili sa kanilang maliit na tindahan sa bangketa. Nakaupo siya sa maliit na bangko sa likod ng mesa at nakabantay sa mga damit na nakapatong at nakasabit sa kanyang harapan. Si Ayesha ay isang tindera ng mga damit sa bangketa na pagmamay-ari ng isang kakilala. Sanay na siya sa ingay at gulo ng mga tao sa paligid. Hanggang sa maya-maya ay isang malakas na sigawang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habulin niyo yan! Malakas na sigaw nung kung sino. Napakunot noo siya. Ha? Ano yun? Takang tanong niya sa sarili at bago pa siya makalingon ng maayos ay may lalaking biglang sumulpot sa harap ng tindahan niya. Akma pa sana siyang magsasalita, ngunit mabilis siya nitong tinabig patagilid. Aray ko, ang sakit ah! Ani Ayesha sa sarili habang sinusundan ng tingin ng lalaki na diretsong pumasok sa kanyang tindahan. Sandali lang, hingal na sabi nito. Hoy! Anong sandali lang? Gulat niyang sagot. May bibilhin ka ba? Dagdag pa niya ngunit hindi siya nito pinansin. Aba, dead mo si kuya. Inis niya nga na sa sarili habang nakatingin pa rin sa lalaki. Wala siya dito! Dinig niya ulit na sambit ng isang lalaki sa di kalayuan. Bahagya siyang sumilip dito at nakita ang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim. Tila ba may hinahanap ang mga ito. Ano ba nangyayari? Takang tanong niya saka siya napatingin sa lalaking nagmamadaling pumasok sa tindahan niya. Nagulat na lamang siya nang bigla itong maghubad sa kanyang harapan. Agad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat sa kadinurong lalaki. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit ka naguhubad dito sa labas? May fitting room dun sa… Sigaw niya habang lumalapit dito. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla siya nitong hinila at iginaya sa ilalim ng mesa. Wala na itong pang-itaas na damit. Sa pagbabalak na magpalit ng damit upang hindi na makilala ng mga taong humahabol sa kanya. Agad na dumikit ang balat nito sa kanya. Hindi maitatanggi ang matipuno nitong katawan. May kalakihan ng biceps na parabang magagawa kang ma-headlock. Hindi kaagad nakagalaw si Ayesha lalo na nang hilahin siya sa ilalim ng mesa at yakapin bago tinakpan ng bibig. Shh! Keep quiet. Don't make any noise, okay? Sambit ng lalaki sa kanya. Sa takot na kung anong magawa sa kanya ng lalaki ay hindi na nagpumiglas pa ang dalaga. Nanginginig siya sa kaba at takot dahil hindi niya kilala ang lalaking ito. Oh Lord! Iligtas niyo po ako kung sino man pong Poncio Pilatong lalaking to. Diyos ko, siya ba yung hinahanap ng mga lalaki kanina? Alangan niyang tanong sa sarili. Bahagya siyang tumingala dito at tumambad sa kanya ang malapit ang mukha nito. At agad na napanganga si Ayesha. Ay, Diyos mio, kagwapo naman pala ng Poncio Pilato na to. Parang di gagawa ng kasalanan, aba. Sa isip-isip niya. May makapal at itim na kilay ang lalaki. Matalim na mga mata na animoy handang makipaglaban sa kahit na sino. Mapupulang mga labi. Perpektong hugis ng mukha na animoy hango sa isang Greek mythology. Biglang napalingon sa kanyang lalaki at napaiwas siya ng tingin. Hindi niya magawang harapin ito hanggang sa marinig nilang boses ng mga lalaki sa di kalayuan. Boss, mukhang nakatakas na siya. Wala dito eh. Halugugin niyo lahat ng sulok. Hindi pa yung nakakalayo, sigurado ko.
Malakas na sigaw naman ang boss ng mga ito. Agad na nanginig sa takot si Ayesha lalo na nang mas ilapit siya ng lalaki sa katawan nito. Ramdam niya ang init at lakas ng hininga ng lalaki na dumampi sa bandang leeg niya. Nakaharap kasi siya dito habang nakayakap ito sa bandang likuran niya. Diyos ko Ayesha, ano ba tong pinasok mo? Sa isip-isip niya hanggang sa may masagi ang kamay niya na nakahawak sa sahig. Dahil sa lapit nila ng lalaki ay hindi niya naiwasang may masagi sa lalaki. At halos nakakandong na rin kasi siya dito kaya naman unti-unti siyang nakakaramdam ng kalakihan nito sa ilalim ng suot na pants. Napapikit siya nang mapagtanto ito. Oh shit! Sa isip-isip niya nang marinig ang mahinang ungol ng lalaki. Don't move. Mahinang sambit ng lalaki na tila nawawalan na ng boses. Nanlaki ang mga mata ni Ayesha nang mapagtanto ang epekto ng simpleng galaw niya sa lalaki. Ngunit sa sobrang dikit nila ay hindi maiwasang mangalay ni Ayesha. Hindi rin naman kasi siya pwedeng lumabas dahil siguradong nasa labas din ng tindahan ang mga humahabol sa lalaki. At dahil nga sa pangangalay ay pasimpleng gumalaw si Ayesha, dahilan upang masagi ang kalakihan ng lalaki at napapikit na lamang ito at napakagatlabi. I said, don't move. Anya, ano ba? Nangangalay na ako eh. Just don't move, please. Tila nagmamakaawa na sambit nito sabay hawak sa kamay niya. Hindi naman nagumalaw pa si Ayesha ngunit unti-unti niya nang nararamdaman ang pagbukol ng kalakihan nito sa bandang hita. Napatingin siya sa lalaki at saka lamang napansin na nakatapat pala sa lalaki ang kanyang hinaharap. Agad siyang na-awkward at nahiya sa posisyon nila. Upang maitagong pamumula ng tenga niya ay napatungo na lamang ang lalaki sa bandang balikat niya habang hinihintay ang pag-alis ng mga lalaki sa harapan ng tindahan. Hoy! Pabulong na reklamo ni Ayesha habang pilit na inaalis sa isipan ang nararamdaman ng kalakihan sa bandang hita niya. Ano ba naman to si Kuyang? Bilis naman tayuan, parang ganatong ganado. Sa isip-isip niya habang nakatingin dito na ngayon ay nakayuko lang. Tila ba nagtatago? Konti pa. Sagot ng lalaki. Please. Masyado silang magkalapit, as in sobrang lapit. Ramdam ni Ayesha ang init ng katawan nito. Ang dibdib nitong sumasayad sa balikat niya at ang mabilis na paghinga ng lalaki. Amoy pawis ito at alikabok, ngunit kapansin-pansin ang maayos nitong pananamit kahit bahagya ng nagusot dahil sa pagtakbo. Wala dito! Tara na! Unti-unting lumayo ang mga yabag. Unti-unti ring bumalik ang hininga ni Ayesha. Okay na, sabi niya dito bago ito dahan-dahang nagtaas ng tingin sa kanya. Si Ayesha nang naunang tumayo at inayos ang damit. Halatang inis sa lalaking bigla na lang pumasok sa tindahan niya. Hoy, mister, sabi niya. Alam mo bang pwede kitang ipabarangay, ha? Oo, sagot ng lalaki. Alam ko. Hindi lang alam, ani Ayesha. Deserve mo. Tsaka bilisan mo nga dyan, magsuot ka na ng damit. Tingnan mo, ang lagkit-lagkit. Reklamo ni Ayesha. Tinutukoy nito ang pawis ng lalaki na dumikit sa kanya. Maski siya, nag-init dahil sa sobrang sikip nila kanina at halos hindi na makagalaw sa ilalim ng mesa. Tumayo naman na ang lalaki. Dinisplay pa nga nito ang 6 na pandesal nito habang hinahanap ang damit na sana ipapalitan niya. Sakto namang dumaan ang isang tsismoso niyang kaibigan sa kabilang tindahan. Uy, mukhang mainit ang bakbakan na nangyari ah. Napalingon si Ayesha dito at tumambad ang nakangising si RJ. Ano yung malagkit, Mare? Ikaw pasimple ka lang pero may tinatago ka palang tsupapi dito. Malanding sambit ng baklitang kaibigan niya na siyang inikutan niya ng mata. Loko, manahimik ka nga dyan, JJ. Dito tulad ng iniisip mo, no? Sigaw ni Ayesha sa kaibigan, ngunit hindi na walang panunokso nitong ngiti habang umaalis at bumalik na sa pwesto nito. Naiwan naman silang dalawa. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki na ngayon ay tahimik lamang habang inaayos ang sarili. Hoy, mister. Wala ka bang ibang sasabihin, ha? Ginulo mo ang business ko. Tingnan mo, nagulo yung pagkakaayos ko ng mga panty dyan. Nagkalat na yung mga boxer sa tabi. Sabihin mo nga, ikaw ba hinahabol nila kanina? Tanong niya dito habang nakapamewang. Bahagyang humarap ang binata sa kanya tumango. Bakit naman? Tanong ng dalaga. Maabang kwento. Pasensya ka na, bigla akong pumasok dito sa tindahan mo ha. Gusto ko lang naman kumuha ng pamalit sanang damit. Para hindi na nila ako mahabol pa.
Sandaling tiningnan ni Ayesha ang binata hanggang sa natapos na itong magsuot ng damit at naglakad na palayo. Hoy! Tawag ni Ayesha. Sandali! Huminto ito. Dali-daling ibinigay ni Ayesha ang isang damit na nakadisplay. Makakatulong ito sa lalaki para hindi na siya makita ng mga lalaking humahabol sa kanya. Isuot mo to para hindi halata. Tumingin ang lalaki sa damit saka ibinalik sa kanyang tingin. Sigurado ka ba? Sagot niya. Ilang sandali pa'y inilahad nito ang palad sa kanya. Jean nga pala. Sabi ng lalaki. You can call me Jean. Ayesha, sagot niya. Isinuot ni Jean ang jacket. Gabi na at halos kaunti na lang din ang tao. Napansin ni Ayesha na tumingin ito sa kanya para bang may gustong sabihin pero pinigilan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong niya. Wala. Sagot nito. Salamat ulit Ayesha. Gabi na noon, kaya naman makalipas ang ilang saglit ay pauwi na rin noon si Ayesha. At habang naglalakad, may napansin siyang nakasunod sa likuran niya. Napakunot noo si Ayesha habang pasimpleng sinisilip ang lalaking sumusunod sa kanyang likuran. Akala niyo nung una ay ang mga loko-lokong tambay na naman sa kanto, ngunit base sa suot nitong damit na pamilyar sa kanya ay agad niyang nalaman kung sino ito. Ano na naman ang kailangan ito sa akin? Akala ko ba aalis na siya? Bakit sumunod pa sa akin ngayon? Takang tanong niya sa sarili. Pasimple pa siyang nagtago sa pader upang hulihin ito. Ilang saglit lamang ay sumulpot ang lalaking sumusunod sa kanya at nagulat ng bulagain niya ito sa pader na tinataguan niya. At sino naman ang humahabol sa iyo ngayon, Aber? Nakapamewang na tanong niya dito. Ayesha. Tinaasan niya ito ng kilay. Nag-iwas lamang ng tingin ng lalaki na tila ba nagkukunwaring inosente. Pinanliitan niya ito ng mata sa kamuling nagpatuloy sa paglalakad. Nais pa sana niyang itaboy ang lalaki ngunit sa huli nakasunod pa rin ito hanggang sa tapat ng gate ng inuupahan niyang bahay. Huminto si Ayesha sa tapat ng maliit na gate saka humarap kay Jean. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa makipot na eskinita na yon. Wala ka bang balak na sagutin ako o hanggang mamaya ay magkukunwari kang walang alam? Ano ba kasi ang tanong mo? Tanong ni Jean, kalmado pero halatang pagod. Aba! Ano ka ba? Bungol ka ba? Kanina pa kita tinatanong pero di mo pala naririnig? Inis niyang usal dito. Hindi agad nagsalita si Jean. Saglit siyang tumingin sa kalsada sa likod nila, saka bumalik ang tingin kay Ayesha. Let me sleep with you. Sabi niya sa huli. Napasinghap si Ayesha. Ha? Kahit ngayong gabi lang. Hoy! Anong tingin mo sa akin, Prosty? For your information, virgin ako ha? Birhen! Puro pang laman ko sa ibaba. Kaya anong sleep with you sinasabi mo dyan? Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Ha? Ano? At saka, isang gabi? Aba, kahit isang minuto lang, hindi pwede no? Sa sarap kong to, ipapatikim ko lang sa'yo. No way! OA na sagot ng dalaga na animoy tinatakpan pa ang katawan. Napaiwas ng tingin ng lalaki tila pinipigilan ng pagtawa. Wala akong matutulugan. Hindi ako pwedeng umuwi ngayon sa amin. Kaya kung pwede makikitulog na lang muna ako sa bahay mo. Kahit sa bathtub mo na lang. Ay syala, anong bathtub? Wala kami nun no? Di kahit sana pwede kuhigaan. Huwag lang dito sa kalsada Napatingin siya dito at nakaramdam ng awa. May ilang sugat din ng lalaki at alam niyang matindi ang pinagdaanan nito sa kamay ng mga humahabol sa kanya kanina. Isa pa, naku-curious din siya kung bakit nauwi sa ganito ang lalaki. Binuksan ni Ayesha ang gate at pumasok. Ilang hakbang pa'y huminto ito at napapikit. Isang gabi, sabi niya sa lalaki nang hindi lumilingon. Tapos, aalis ka rin bukas. Nanlaki ang mga mata ni Jean sa tuwa. Sigurado ka? Hindi, sagot niya. Pero ayoko rin may mangyaring masama sa'yo dyan sa labas. Pumasok sila sa maliit na bahay. Isang kwarto lang. Dikit agad ang kusina at sala tapos CR sa gilid. Sanay si Ayesha sa espasyong ito. Pero ngayon, para bang lumiit bigla. Eto lang ang bahay na meron ako ngayon kaya pagpasensyahan mo na. Ayos lang, salamat Habang naglalakad si Jean, ay ramdam ni Ayesha ang presensya niya. Iba ang pakiramdam niya ngayon, may lalaki siyang kasama sa espasyo na kinasanayan niyang solo lang. Hindi ka dapat komportable, girl. Stay alert. Paalala niya sa sarili. Ayesha, sabi ni Jean, pwede bang makigamit ng CR? Oo, sagot niya. Sandali. Agad na napatakbo si Ayesha sa banyo upang iligpit ang mga nagkalat na gamit niya.
Naku, baka kung ano pang nakasabit sa CR ko, nandun pa yata yung butos kong panty. Nang makasiguradong wala na, ay lumabas na rin siya. Habang nasa loob si Jean, umupo naman si Ayesha sa gilid ng kama. Ano pong pumasok sa utak ko at pinapasok ko tong taong to sa bahay ko? Ang liit na nga ng bahay ko, nagdagdag pa talaga ako ng kasama. At habang naghihintay ay nag-asikaso na ng makakain si Ayesha. Habang nagluluto siya ng simpleng pagkain, ay ramdam niya ang tingin ni Jean sa kanya. Kakatapos lamang nitong maglapat ng first aid sa mga sugat at pasa nito sa katawan. Hindi naman bastos pero hindi niya maiwasang ma-conscious sa bawat kilos niya. Inis siyang lumingon dito. May problema ka ba? Wala naman, sagot ni Jean. Bakit parang titig na titig ka ha? Tanong niya, halatang naiirita. Hindi agad sumagot si Jean. Ah, eh, eh, sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ako sanay na tinitingnan ako ng ganyan, okay? Sabi ni Ayesha. Natahimik ulit si Jean. Hanggang sa nakakain na silang dalawa, tahimik pa rin ang lalaki. At nang matapos silang kumain ay napansin ni Ayesha na nakatulala pa rin ang lalaki na tila ba malalim ang iniisip. Hanggang sa maya-maya ay nagtanong na ito. Ayesha? May inom ka ba dyan? Napalingon si Ayesha mula sa kinaupuan niya sa sahig. Bakit? Tanong niya. Iinom ka ba? Okay lang, sagot ni Jean. Pampatulog lang sana. Napabuntong hininga si Ayesha sa katumayo para kunin ang naiwang soju sa ref. Sige. Pero konti lang ah. Agad namang napangiti si Jean. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang bigat ng dinadala nito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, saradong bintana at nakabukas na bentilador, maaaninag ang ilaw sa kisame na medyo mahina. Sapat lang para makita ang mukha ng isa't isa. Uminom si Ayesha ng maliit na lagok. Hindi siya sanay uminom. Medyo mapait din ito para sa kanya. Pero kapag gusto niyang patahimikin ang isip niya ay sumashot din siya paminsan-minsan. Masarap ba? Tanong ni Jean. Hindi, sagot niya. Pero sanay na ako. Napangiti si Jean ng kaunti. Mukhang sanay ka sa bagay na hindi masarap ah. Pagang natawa ito. Napatingin si Ayesha sa baso niya. Wow, ang lalim bigla ah. Sa isipan niya, saka napailing. Mapakla na napatawa. Ay, bakit ba ako umiinom kasamang lalaking to? Hindi ko naman siya kilala eh. Baka mamaya kung ano pang gawin ito sa akin. Dapat pa rin ako maging aware at alert. Sa isip-isip ni Ayesha. Ikaw ba? Di ka naman siguro malalasing sa soju ano? Balik na tanong ni Ayesha dito. Tumungo ulit si Jean sa katiningnan ng baso. Sakto lang. Hindi rin ganun kasarap tulad ng nakasanayan kong wine pero ayos na din. Ay, shala, wine pa talaga? Edi siya na. Sa isip-isip ng dalaga, natahimik ulit sila matapos nun. Ikaw lang ba mag-isa dito? Tanong ng lalaki, nakatingin lamang sa basong hawak. Tungkol sa parents ko, wala na sila. Namatay sa TB si nanay, na-aksidente naman si tatay. I see. Ikaw, hindi ka ba hahanapin sa inyo ngayong hindi ka umuwi? Hanapin? Sarkastikong napailing ang lalaki sa sagot nito. Yeah, yung parents mo. Imposibleng di sila mag-aalala sa'yo. Isa pa, may mga galos ka. Ani ng dalaga. Well, I don't know who my biological parents are. At matagal na rin patay ang foster parents ko. Mas nanaisin ko pong manatili dito kaysa sa mansyon na hinaharian ng walang yang tiyuin ko. Ramdam sa boses nitong matinding galit. Anong ibig mong sabihin? Siya bang humahabol sa'yo kanina? Curious na tanong niya dito ngunit hindi na ito sumagot. Sa halip ay tumungga pa ito ng isa pang shot bago mabigat na inilapag ang baso. Sapat na yon para matahimik si Ayesha at hindi na magtanong pa. Hanggang sa maubos na nga nilang 3 bote ng soju na unti-unti nang nagparamdam ng init kay Ayesha. Ang init naman. Komento ni Ayesha nang makaramdam ng pag-iinit sa katawan dala ng kanyang pag-inom. Napatingin siya sa electric fan. At hindi na nga ito nakabukas. Mukhang wala namang interes sa kanyang lalaki kaya naman hinubad na niya ang suot na jacket at tanging sando lamang na panloob ang suot niya. Kahit papano nakaramdam siya ng ginhawa. Grabe ang init, Diyos ko. Ang lakas pala ng epekto ng soju. Anya habang inawagwag ang kamay sa sarili. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na palihim palang nakatingin si Jean sa kanya. Patuloy lamang ang dalaga sa pagwagwag ng kanyang kamay sa sarili upang mabawasan ang init na nararamdaman. Hanggang sa napansin ni Ayesha ang kakaibang tingin ng binata. Oh, bakit ganyan ka na naman makatingin sa akin?
Kapansin-pansin ang malagkit na tingin ni Jean sa dalaga. Mula sa mukha nito, pababa sa mapupulang labi ng dalaga na tila ba bawat sulok ng katawan nito ay tinititigan niya ng husto. Marahil, dala ng kalasingan, napatitig si Jean sa bandang dibdib ng dalaga at napansin ang peklat na nakatago sa parting yon ng katawan ng dalaga. Sinabuyan ako dati ng mainit na tubig nang walang hiya kong tiyahin. Walang gatal na sambit ni Ayesha nang mapansin niyang nakatingin ng lalaki sa peklat niya. Doon napukaw ang atensyon ng lalaki at mas lumapit sa dalaga. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ng binata. Bata pa lang ako nang mamatay ang foster parents ko. Kahit hindi ko sila tunay na magulang, naging mabuti silang parents para sa akin. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Sandaling huminto sa pagsasalita ang dalaga. Nang mawala sila mama at papa, nakatira ako sa tiyahin ko. Pero hindi sila katulad ng mga magulang ko. Dahil nga ampon lang ako, sampid sa pamilya, palagi akong napagbubuntungan ng galit ng mga kamag-anak nila mama. Hanggang sa isang araw, may nabasag akong porcelain plate ng tita ko. Kaya ayun. Mapaklang natawa ang dalaga habang pilit na tinatakpan ng peklat gamit ang kanyang buhok. Kahit nga nakangiti ang dalaga ay mapapansin ang hirap at sakit na dinanas nito. Tila ba may sariling isip ang katawan ni Jean at hinawakan ang kamay ni Ayesha. Saglit pang napahinto si Ayesha at napatingin sa binata dahil sa paglapit ni Jean ay mas lumiit ang agwat ng katawan nila sa isa't isa. Don't hide it. Your beautiful scars. Anya. Sa kadahan-dahang yumuko upang makita ang peklat niya, dahan-dahang hinawi ni Jean ang sando ni Ayesha sa gilid upang mas lalong makita ang peklat nito. Marahil ay dala ng alak, wala sa sariling hinubad ni Ayesha ang suot upang mas lalong maipakita ang peklat nito. Nanlaki ang mga mata ni Jean nang tumambad sa kanya ang katawan ng dalaga. Tanging bra lamang ang suot. Mula sa bandang gilid ng dibdib nito, pababa sa tiyan ay mababakas ang tila pag-agos ng mainit na tubig sa katawan nito na nag-iwan ng bakas ng kawalang hiyaan. Si Ayesha na tila naaalalang mapait na nakaraan ay napaiwas ng tingin, pilit pinipigilan ng sariling maiyak. How cruel. Mahinang komento ng lalaki, tila natatakot ding hawakan ng dalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit di ko magawang magsando at palagi akong nakajacket tuwing lalabas ako ng bahay. Mahina't mabagal na sambit ng dalaga na natili pa ring nakatingin sa ibang direksyon. Pinagmasdan lamang ni Jean siya sa kahinawakan ng magkabilang balikat nito. Ayesha, ang pangit ko diba? Nakakadirig tingnan ang katawan ko. Tila parang bata na sambit ni Ayesha. Unti-unti nang nagka-crack ang boses hanggang sa tuluyan nang naiyak. It's been 12 years. Birthday ko rin nun. Nung aksidente kong mabasag ang plato dahil sa excitement ko na ipatikim sa kanila yung luto ko. Pero hindi ko inaasahan na sa mismong kaarawan ko mararanasan kong pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Kaya ever since, ayoko nang i-celebrate ang birthday ko. I hate this day. I hate my birthday. Naiiyak na sambit ng dalaga. Ngunit bago pa man humagulhol ang dalaga ay mabilis siyang hinagkan ni Jean sa mga labi nito. Tila ba napahintong mga luha ni Ayesha sa pagpatak at napunta ang buong atensyon niya sa mainit na halik ni Jean. Teka, pigil niya dito ngunit sadyang malakas ang binata at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Shh, ayoko makita umiiyak ka baby. Anito saka siya muling sinunggaban ng halik sa pagkakataong ito ay mas mapusok na at mas mainit. Naramdaman na lamang niya sa palad nitong humawak sa bandang hita niya na hinaplos yon. Agad na naging alerto si Ayesha at kahit papano nasa katinuan pa naman siya at naiisip niya pa ang mga bagay-bagay. Anong ginagawa mo? Mali ito. Hindi pwede. Mahinang ani ng dalaga ngunit nanatili pa rin nakatingala at sinasalubong ang mga halik ni Jean. Bagkus ay mas lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan niya, sapat na upang tumapat ito sa kanyang dibdib. Sandaling humiwalay sa pagkakahalikang binata at nagdikit ang kanilang noo. Itinabi ni Jean ang buhok ni Ayesha na tumatabon sa mukha nito, sa kadahan-dahang tumingin sa kanyang dibdib. Jean, mahinang boses niya habang tinitingnan ito ng dahan-dahan at ibinababa ang strap ng bra nito. How can someone ruin this beauty? Mahinang ani ni Jean, saka parang pinataka ng maliit na halik ang bandang liig niya. Napatingala si Ayesha dahil sa kakaibang init na dala ng halik na iyon sa kanya. Hanggang sa
Ang paghalik ay gumapang, napababa sa kanyang dibdib. Napaungol ng mahina ang dalaga nang maramdaman ang palad ni Jean na bahagyang dumaan sa gitnang bahagi niya. Medyo naibo kanyang mga hita upang bigyan ng permiso ang kamay nito. Ngunit tila ba nangaasar ang binata at agad na inalis ang kamay dito at ibinalik sa kanyang braso. Marahan na itong tinanggal ang suot niyang bra at tumambad dito ang hubad niyang katawan. Agad namang naitago ni Ayesha ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay. Nahihiya siyang napaiwas ng tingin. "Do- don't, don't look at me. Nakakatiring tingnan." Mahina ang sambit ng dalaga ngunit walang naging sagot ang binata. Napamaang na lamang itong nakatingin sa kanya. Mababakas ang pagkamangha nito habang dahan-dahang hinahawi ang kamay niyang nakaharang sa katawan. "No, let me see that beauty, baby." Dahan-dahang naibaba ni Ayesha ang kamay, ngunit nakaiwas pa rin ang tingin. "Don't hide it from me, babe. You look perfect. Your scars makes you more beautiful." Ani ng binata sa kawalang sabing hinalikan ang kaliwang dibdib niya at dahil sa gulat ay isang malakas na ungol ang kumawala sa bibig ni Ayesha. "You're so loud, baby. Baka marinig nila tayo." Mahinang babala ni Jean sa kanya, dahilan upang mapatakip siya ng bibig. Nahampas tuloy siya ni Ayesha sa balikat. Bigla-bigla ka din kasi. Di ba pwedeng magbigay ka man lang ng babala?" "Why would I?" "Para Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, muli na namang sinipsip ni Jean ang kanyang kanang dibdib. "Like this." Anito, dahilan upang mapakagat sa kanyang kamay ang dalaga, pinipigilan ng sarili na makagawa ng ingay. Nanatiling nakatingin ang binata sa kanyang mga mata habang patuloy na sinisipsip ang kanyang nipple. Pinaikot-ikot pa nito, dahilan para upang mas masarapan ng dalaga. Napahawak siya sa braso ng binata at panay ang pilik ng ulo nito. Hindi alam kung saan titingin sa mga oras na yon. "Jean, stop." Nanginginig na boses at bulong ni Ayesha. Napangisi naman ng binata sa nakikitang reaksyon. "Bakit naman? Mukhang nasasarapan ka na naman, di ba?" No, I am not." Masungit na sagot ng dalaga kahit na nanginginig na sa sarap. Mas lumawak ang ngisi ng binata at mas ginalingan ang pagdila dito. "Really?" Nakangising tanong pa nito at bahagyang kinagat ang nipple nito dahilan upang mas mawalan ng kontrol ang dalaga sa umaalpas na ungol niya. "Jean, oh my God. Jean, please." "Please what?" Mas ginalingan pa ni Jean ang paghalik sa kanyang dibdib habang ine-enjoy na tinitingnan ang reaksyon ng dalaga. Sinabay na rin niya ang ibabang kamay upang dahan-dahang ipagapang ang kamay niya sa kasilanan nito. Sakto namang napadaan ito sa gitnang bahagi ni Ayesha dahilan upang mas lalong magwala ang sistema ng dalaga. Walang inaksayang oras ang binata at pinasok ang kamay nito sa loob ng pants. Agad na sinalat ng kamay ang underwear nitong suot. Bahagyang hinimas ito at ilang segundo lamang ay nakaramdam na agad si Jean ng pamamasa nito. "Oh my God, Jean, please, stop." "Stop what? You want me to stop?" Hininto muna ni Jean ang paglasap sa dibdib ng dalaga at tiningnan lamang ang reaksyon nito nang ipasok niya ang kamay sa loob ng underwear nito. Ginalugad ng kanyang palad ang bawat sulok ng pagkababae nito na nagdala ng kakaibang init sa dalaga. "Ano nga ulit yan? Tell me stop what, Ayesha?" Anya sa kapinasok ang daliri sa loob ng pagkababae nito. Agad na napasinghap ang dalaga sa kanapahawak sa kanyang braso. Napakagatlabi pa ito na tila ba nasasarapan. Naramdaman naman ni Jean ang pagsikip ng dalaga. Kaya nakangisi siyang humarap dito. "Do you want me to stop, babe? Okay, I'll stop." Anito sa hininto ang ginagawa. Napangisi siya nang makitang pagkainis sa mukha ng dalaga. "Anong? Bakit mo hininto?" Inis na bulong nito. Nagkunwaring inosente ang binata. "Sabi mo kasi stop eh. Kaya stop. Mamaya may magawa pa akong iba sa'yo." Hindi na nito natapos ang sasabihin nang makitang reaksyon ng dalaga. Para itong bata na iniwan sa tabi ng kalsada. Nakapout ito na parabang aping-ape. "O bakit, baby? Do you want me to continue?" Tanong ng binata sa kanya. Napaiwas ang tingin ng dalaga sa kabahagyang pinagsiklop ang dalawang hita. "Wag na. Wala na akong nararamdaman." Tila nagtatampong anito.
Agad na subilay ang ngiti sa labi ni Jean at akma na sanang lalapitan ulit si Ayesha ngunit nauna na itong lumayo. Dinampot ni Ayesha ang damit niya sa sahig at siyang itinapon sa kanyang dibdib bago ito naglakad palayo. Tama na yan, matulog na tayo. Kahit na seryoso ang pagkakabigkas nito ay mahalata sa boses ng dalagang pagkadismaya at kaunting tampo. Tumayo rin naman si Jean at sinundan ito. Hinagkan niya ito mula sa likod saka ibinaon ang mukha sa pagitan ng leeg nito. Ayaw mo bang ipagpatuloy natin? Tanong niya dito. Ang dalagay nakaramdam ng panginginig ng binti niya. Hindi maiwasang kabahan dahil alam niyang anumang oras ay maaring mapapayag na siya ng lalaki lalo pat nagiinit na rin ang katawan niya. Malaki ang tsansang maisuko na niyang bataan sa estrangherong kaharap. O wag na, tigil na natin to. Anya dito. Hindi mo naman nararamdaman. Mahinang tanong nito sa kanya. Hindi na. Nauutal na sagot niya at akma na sanang lalayo sa lalaki ngunit mabilis nitong nahawakan ng pagkababae niya at nasalatang pamamasa niya sa ibaba. You don't feel it anymore. Pero namamasa ka pa din, baby. Tila may pangaasar na sambit nito sa kanya. Napakagatlabi si Ayesha. Naghahanap ng maaring irason sa lalaki. Naiihi kasi ako. Naiihi ka? Make better excuses than that, baby. Because I can make you pee more than that. May mapanglokong ngitin sa labi nito. Kitang-kita ni Ayesha ang panggigigil sa mga mata ng binata. Lalo na nang mapadako ang tingin nito sa kanyang labi. Akma na sanang magsasalita si Ayesha ngunit agad namang sinunggaban ng halik ni Jean ang labi niya. Mapangahas sa tila ba uhaw na uhawang binata sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Hawak nito ang magkabilang pisngi niya habang patuloy sa paghalik. Napaatras na lang si Ayesha dahil sa intensidad ng galaw nito hanggang sa namalaya na lamang niya ang sarili na nako-corner na sa pader. Patuloy lamang ito sa paghalik sa kanya hanggang sa dumako ulit sa kamay nito ang pagitan ng hita niya. Mabilis itong naghubad ng kanyang pants at pinagapang ang kamay sa mamasa-masa niyang underwear. Jean, namamaos na boses nito habang pinapatuloy ang binata sa ginagawa. You said that you hate your birthday, right? Napatango si Ayesha sa pagitan ng mga ungol niya. Then I'll make you forget your past nightmare. And I'll make your birthday more special tonight. Huh? Ano? Nanginginig na anas ng dalaga. Napangiti ang binata sa kahinawakan ng magkabilang binti niya sa kabahagya siyang binuhat. Jean! Napahiyaw si Ayesha nang maramdaman ng pag-angat niya sa lupa. Ngayon ay buhat na siya ng binata at ramdam niyang nagkukumulang alaga nito na nais lumabas sa suot nitong shorts. At dahil sa buhat na siya nito ramdam na ramdam niya ito. Nag-iinit ako, Ayesha. Tila ba nalalango na ang tingin na ipinupukol sa kanya ng binata habang nakatitig sa kanyang mga mata. At dahil dito tuluyan na ring sumuko ang anumang pagtutol kay Ayesha. Napangiti siya sa binata at hinawakan ang pisngi nito sa kahinalikan nito sa labi. Ito nang naging hudyat ng binata upang halikan siya ng marahas at kaparehong intensidad habang naglalakad papunta sa kama ng dalaga. Nanatili itong kargang dalaga at marahas itong hiniga sa kama. Ay, napatili si Ayesha nang maramdaman ang marahas na pagkakalapag sa kanya sa kama. Do you want it gentle or rough? Mahinang tanong ng binata habang dahan-dahang tinatanggal ang suot na belt. Tinanggal na rin niya ang iba pang pang-itaas kaya naman halos maglaway na si Ayesha dahil sa ganda ng katawan nito. Adonis? Shit! Kung sa kanya din naman mapupuntang pagkabirhin ko ba ayos lang. Sa isip-isip ng dalaga sa kamalanding sumagot. I want it rough. Pagsakay niya sa biro nito, napalawak ang ngisi ng lalaki saka excited na sumampas sa kama. Walang sabi-sabing hinalikan siya nito sa kaiginala mga kamay sa buong katawan ng dalaga. Hindi maikukumpara ang sarap at ligaya na nararamdaman niya kanina sa tunay na kaligayahan na pinapadama ng lalaki sa kanya ngayon habang patuloy nitong sinasalatang pagkababae gamit ang dila nito. You want me rough? Yes, please. Please, baby. Wala na sa katinuan na sambit ng dalaga habang patuloy ang pag-ilig ng ulo. Agad namang inihanda ni Jean ang kanyang alaga at itinapat sa bukana ng kanyang pagkababae. Dahan-dahan niya itong pinasok habang si Ayesha ay pikit matang napapikit sa kumot. You want me rough, huh? Can you take me in? You're so tight, baby. Ani ng lalaki at hirap na hirap sa ginagawa.
Napayakap si Aisha sa binata habang pilit siyang pinapakalma nito sa sakit na nadarama. You're still tight. Damn. Ani ng binata at mas lalong nanggigigil sa dalaga at nang maka-adjust na ito sa laki ng lalaki dahan-dahan na itong gumalaw sa ibaba ng babae. Napuno ng ingay at ungol nilang dalawa ang silid. Halos matanggal na ang bedsheet sa kama ni Aisha dahil sa ikot nila sa paggalaw. Hanggang sa malapit na nilang maabot ang rurok ng tagumpay nang biglang hugutin ni Jean ang kanyang alaga mula sa dalaga. Para namang maamong tuta ang dalagang hinayaan ng binata na paglaruan ang kanyang pagkababae gamit ang daliri nito. At makalipas lamang ang ilang segundo ay ibinalik nito ang kargada sa loob at sabay silang nagpalabas ng kanilang mainit na likido sa isa't isa. Hingal na hingal at pawis na pawis si Aisha na napakapit. Si Jean naman na ngayon ay nakatingin sa dalagang kaharap ay hindi maiwasang mapangiti. Nang makahinga na siya ng bahagya ay lumapit siya sa noo nito at hinalikan ng noo. I love you, baby. Sleep well. Nakangiting sambit nito, saka maingat na nilinisan ng dalaga. Kinabukasan, nagising na lamang si Aisha na nakabalot ng makapal niyang kumot. Napainat-inat pa siya bago napaupo sa kama. Inikot niyang paningin sa paligid ngunit napansin niya ang kakaibang ayos ng ilang gamit dito. Napakunot ang noo niya habang inilingalinga ang tingin sa paligid. Kailan pa naging malinis ang kwarto ko? Takang tanong niya sa sarili, saka agad na napalingon sa pinto nang marinig ang kaluskos sa kusina. Agad siyang binalot ng kaba at mabilis na tumayo upang kunin ang nakitang sinturon sa gilid. Sa takot na baka may makapasok na magnanakaw, ay inihanda niya agad ang pagpalo dito. Don't tell me bumalik dito ang matandang nangangalakal. Pero paano siya nakapasok sa bahay ko? Nakatalikod ang lalaki sa kanya kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Tanging ang bulto at malapad lamang nitong likod ang kanyang nakita. Sa takot at taranta ay agad niyang naihampas ang sinturon sa likuran nito. Hayop ka! Sino kang lapastangan kang pumasok sa bahay ko, ha? Malakas na sigaw niya kasabay ng malakas ding hiyaw ng lalaki habang nakahawak sa likod nito. What the fuck? Agad nitong napahawak sa likuran. Bumakat agad dito ang pamumula sa hampas sa likod ng binata. Baby, why did you do that? Takang tanong ni Jean sa kanya na pamaang namang ang dalaga nang makita ito. Jean, anong ginagawa mo dito? Aray, ang sakit. Agad na nakonsensya si Aisha dahil dito, lalo pa nang makitang ilang guhit ng marka sa likod ng binata. I'm sorry, I didn't mean it. Akala ko may ibang taong nakapasok dito sa bahay. Nag-aalalang tanong ni Aisha sa kaagad na lumapit sa kanya at hinawakan ng likod nito. Nakita niya ang ilang marka na animoy kalmot. Idagdag pang namumulang marka na galing sa sinturon. Akma na sana niya itong hawakan ni Jean ang kamay nito upang pigilan ito. Don't touch me. Tila ba nagsusumamong sambit ng binata sa kanya, ngunit sadyang nag-aalala ang dalaga at mabilis na iwinaksi ang kamay nito. Pilit niyang pinatalikod si Jean. Dahil may katangkaran ng lalaki ay kinakailangan pang tumingkayad ng dalaga upang abutin ang bandang balikat nito. May sugat ka, namumulang. Na para bang kinalmot ka? Ano ba nangyari dito? Nag-aalalang tanong ng dalaga, wala siyang kaalam-alam sa kung anumang ekspresyon ang lumabas sa mukha ng binata. Ramdam na ramdam kasi ni Jean ang dumidikit na dibdib ng dalaga sa kanyang likuran. Idagdag pang bawat haplos ng dalaga sa kanyang balat na naghahatid ng kakaibang init. Tila ba may kung anong nabubuhay sa loob ng kanyang pants. Masakit ba, Jean? Mukhang kailangan nating gamutin ang pamumula nito. Ani ng dalaga na bahagyang mas dumiin ang pagkakatingkayad sa likuran. Dito na tila naputol ang pasensya ni Jean. Napakagatlabi siya at nang akma nang aalis si Aisha upang kumuha ng panggamot, ay mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Bakit, Jean? Inosenteng tanong ni Aisha sa kanya. Bahagyang may pagtataka sa kanyang mga mata dahil sa biglaang pagpapahinto ng lalaki sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jean. Wala pa ring pinagbago ang babae. Napaka-inosente pa rin ito. Napangiti siya kasabay ng pagtingin niya sa suot nitong damit. Siya ang nagsuot nito sa dalaga kagabi dahil nakatulog na ito. Alam niyang walang brang babae sa loob ng manipis at satin nitong damit na siyang mas lalong nagpasiklab sa kanyang nadarama. Wala siyang inaksayang oras at mabilis na binuhat ang babae upang dalhin sa ibabaw ng counter. Jean, teka! Gulat ang dalaga.
at namalayan na lamang ang sarili na nasa ibabaw na ng counter at tinutugon ng malalalim at sabik na halik ng lalaki. Gumapang ang kamay nito sa loob ng kanyang damit at sinapong magkabilang dibdib ni Ayesha. Jen! Napaungol na tawag sa pangalan ng lalaki na ngayon ay abala na sa pagkain ng kanyang kaliwang dibdib. Habang ang kamay naman ito'y gumagapang na rin papunta sa kanyang shorts. Tila ba may sariling utak ang binti ng dalaga at otomatiko itong bumuka upang bigyan ng permiso ang lalaki sa ginawa. Naghalikan sila sa gitna ng ginagawa nila. Jen, I miss this. Wala sa sariling sambit ng dalaga sa kamabilis na tinakpan ng bibig nang ma-realize ang lumabas sa kanyang bibig. Napahinto naman si Jane at nakangising humarap sa kanya. You miss what, baby? Tila ba natauhan naman si Ayesha at pinilit na ilayo ang binata sa kanya? Wala. Napatawa ang binata sa kahinawakan ng kamay niya. Ano nga yun, baby? Bakit pa panay baby ka? Kagabi ka pa, panay baby ah. Kahapon lang kita nakilala. Inis na anas ng dalaga. Di mo sure. Ha? Nothing, baby. Why? Ayaw mo ba nun? Or may iba kang gusto? Gusto ko? Oo, baka may gusto kang iba. Baliw. Alis ka nga dyan. Tinulak niya ang lalaki palayo at akma na sanang bababa ng counter nang pigilan siya nito. Anong namiss mo, baby? Wala nga sabi, tabi. Baka gusto mo hampasin kita ng sinturon. Napairap ang dalaga dito at mas lumawak lamang ang ngiti sa labi ni Jean. I would love to, baby. Pero mas masarap kapag sa kama natin ginawa yan. Nakangising anito. Namula ang dalaga na agad nitong itinago. Natawa si Jean dahil dito. Wisit. Ewan ko sa'yo. Tumabi ka nga. Aalis ka rin ngayon, di ba? Ba't di ka pa umaalis? Why would I? Gusto ko nga pagsilbihan ka muna eh. Pasasalamat na rin sa kabutihan mo sa akin kagabi. Pinanliitan niya ng matang lalaki, di kumbinsido, sa kung anong pakay nito. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi ang hayaan ito. Matapos nilang kumain ay umalis na rin siya para pumasok sa trabaho sa bangketa, ngunit panay sunod pa rin ang lalaki sa kanya. Ano bang kailangan mo ha? Hindi ka ba natatakot na mahuli ka ng mga humahabol sa'yo? Nope, hindi na. Kasama na kita eh. Napairap si Ayesha dahil sa banat ng lalaki. Alam mo, isang banat pa babanatan na din kita dyan, makikita mo. Pwede ba makita? Mamaya dun sa kama. Pilyong dagdag ng lalaki dahilan para mas lalong mainis ang dalaga sa kanya. Sa katunayan ay hindi na rin niya alam kung anong nararamdaman niya sa lalaki. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila ba pamilyar sa kanya ang bawat haplos nito. Hindi niya alam kung bakit. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nasasarapan sa bawat haplos niya? Hindi ba dala lang yun ng alak kagabi? Kaya may nangyari sa amin? Pero bakit kanina? Oh my God. Muntik na may mangyari ulit sa amin kanina. Inis na anas niya sa sarili habang pilit na hindi pinapansin ang presensya ng lalaki malapit sa kanya. Hanggang sa matapos na siya sa work niya at naroon pa din ang lalaki na hinihintay siya. Tapos ka na ba? Tanong nito nang maisara na ni Ayesha ang pinto ng tindahan. Hindi pa. Bubuksan ko pa nga lang yung tindahan eh. Pasensya ka na ha. Late kasi. Pamimiluso ko niya rito. Sabay irap sa lalaki ngunit sa halip ay napatawa lamang ang lalaki. Cute. Nito sa mahinang boses. Cute. Nilkatirin kaya kita dito. Di talaga humiwalay eh. Sa isip-isip ni Ayesha hanggang sa matapos na niyang maisara ang tindahan. Oh, bakit nakasunod ka pa rin sa akin? Huwag mo sabihin sa akin makikitulog ka na naman ha? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Pwede ba baby? Huwag mo nga akong tawagin baby o babe. Hindi naman tayo magjowa eh. Hindi naman talaga eh. Kasi mag-asawa tayo. Ha? Hotdog. Napataas ang kilay ni Ayesha sa inis sa lalaki. Ay, bahala ka nga dyan. Inis na nga nito sa kanaunan ng naglakad. Agad naman tuloy siyang sinundan ng lalaki. Joke lang naman baby, ito naman nagtatampo agad oh. Anya ng lalaki at hinabol siya ka sa paglalakad. Bahala ka na dyan, maghanap ka na ng bahay na matitirahan mo, hindi dun sa bahay ko. Sorry na baby, libre na lang kita ng toasted siopaw. Nangingiting alok nito dahilan para mapahinto si Ayesha. Toasted siopaw? Paano niyo nalaman na favorite ko yun? Isang box ng toasted siopaw, tapos isang gulaman, how about that? Agad na naglaway si Ayesha. Paborito niya kasi ang toasted siopaw, lalo na kapag may partner tong gulaman na inumin. Hindi niya alam kung paano sila nakarating dito ngunit sarap na sarap siya sa 2 box ng toasted siopaw na bili nito sa kanya. Paano mo nalamang paborito kong siopaw? Tanong ni Ayesha sa lalaki habang inunguya. Natawa naman si Jean. Baby, don't speak when your mouth is full, diba? Napakunot ang noon ni Ayesha.
Hindi dahil sa sinabi nito kundi dahil sa isang alaala na biglang pumasok sa kanyang isipan. Kaparehong kataga, kaparehong boses, ngunit hindi niya maaninag kung ano ang mukha ng taong nagsabi nito sa kanya. Napansin naman ni Jean ang bahagyang paghawak ni Ayesha sa ulo nito. Hey baby, are you okay? Napakunot ang noon ng babae, pilit na inaalala ang dumaan sa kanyang isipan. Anong nangyari? Tanong pa ni Jean, ngunit iniling lamang ni Ayesha ang ulo niya. I don't know. Parang may bigla lang akong naalala. Naguguluhan na sagot niya. Sandaling natigilan si Jean, ngunit hindi niya ito pinaalala sa babae bagkus ay bahagya niyang hinimas ang likod nito. It's okay. Just take your time, okay? I'll be waiting. Ha? Nothing, baby. Just eat, okay? Ani ng binata, mapapansin sa mga ngiti nito ang pagkapilit, mapait at maibahid ng sakit. Ngunit ipinagsawalang bahala na lang din yun ni Ayesha at nagpatuloy na rin sa pagkain. Pagkatapos nila'y hinatid na siya ni Jean sa bahay niya. San ka tutuloy ngayong gabi? Tanong ni Ayesha sa kanya. Sa kakilala ko na lang siguro. Sigurado ka ba? Hindi ba delikado na sa daan? Gabi na eh. Nag-aalalang tanong niya. Bakit worried ka ba sa akin? Sumilay ang pilyong ngiti ng binata dahilan para mainis na naman ang dalaga at mapawi ang pag-aalala nito sa kanya. Worried mo mukha mo. Anong pakialam ko kung anong mangyari sa'yo? Bala ka dyan. Sige na, bye. Anas niya saka agad na pumasok na sa loob. Okay, bye. Good night, baby. Nakangiting anas ng binata bago tuluyang naisara ni Ayesha ang pinto. Agad siyang napasandal sa likod ng pintuan. Oh my God, what is this? Bakit ako kinikilig? Shit. Bakit kasi ang gwapo ng Poncio Pilato na yun eh? Anya sa isipan habang nire-replay sa utak niya ang itsura nito nang tawagin siya nitong baby. Mas lalo tuloy na mula ang mukha niya. Baby? Bakit masyado siyang komportable at sanay na tawagin akong baby? Tanong niya sa sarili at tila bigla lamang bumalik sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Baby, you're so tired. Napatayo agad si Ayesha sa kilig at napatalon-talon bago pabagsak na humiga sa kama nang maalala ang nangyari kagabi. Alalang-alala niya pa ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Jean habang gigil na gigil ang ekspresyon nito sa pagbaon ng kargada nito sa kanya. Naibaon niya tuloy ang mukha niya sa unan at sunod-sunod na senaryong bumalik sa kanyang isipan. Tama na, Diyos ko, bastos. Bastos ka talaga, Ayesha. Ay. Inis na sigaw niya sa sarili saka napatihay at napatulala sa kisame. Pilit niyang kinalimutan ang mga nangyari ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan ay hindi siya makaramdam ng pagsisisi o pagkagalit sa lalaki bagkus ay pamilyar sa kanyang bawat hawak nito na para bang kay tagal na niya itong hinintay. Bahagi ba si Jean ang nakaraan ko na hindi ko maalala? Kung oo, sino siya doon? At bakit ganun ang epekto niya sa akin? Sa isip-isip niya saka ipinatong ang braso sa ibabaw ng noo. Lingid naman sa kaalaman ni Ayesha, ang nawawalang alaala ng nakaraan sa kanyang isipan, nabanggit na rin ito sa kanya noon ng kanyang ina-inahan. Dahil sa isang aksidente ay may nawalang alaala sa kanya. Gayunpaman ay hindi ito masyadong binigyang pansin ni Ayesha lalo nang magkasakit ang foster parents na kumupkup sa kanya. Hindi niya na nagawa pang bigyan ng atensyon ito dahil sa kinakailangan ng atensyon ng mga magulang niya na isang taong gamutan sa ospital at pabalik-balik para sa check-up. At makalipas lamang ang ilang buwan ay namatay na sa sakit na TB ang kanyang ina na sinundan ng kanyang ama makalipas lamang ang 1 linggo dahil sa isang truck accident. Simula noon, namuhay na si Ayesha sa poder ng kanyang kamag-anak, ngunit kalaunan ay minabuti na lang niyang bumukod na ng bahay. Kahit naampon lamang siya sa mga naunang magulang, ay napakasaya niya kasama ang mga ito. Wala siyang pinagsisisihan maski isang bagay. Maliban sa isang bagay. Ang hindi niya naitanong ang sanhi ng pagkawala ng kanyang alaala. Nandiyan na naman siya? Oo, te. Kanina pa siya doon. Labasin mo na. Kung hindi ako nang kakabit doon. Kay gwapo pa naman. Anas ng baklitang co-vendor niya na si RJ. Loka ka? Alam mo naman kay Ayesha lang interesado yung chupabi na yun eh. Kikirida ka pa. Saway naman ng best friend nitong si Benji. Bakit ba? Ayaw naman ni Ayesha. Hoy, sino nagsabing ayoko? Nakataas ang kilay na sambit ni Ayesha. Napangisi tuloy si Benji. Go girl. Lapain mo si chupabi ng alindog mo.
Loka ka, napaka-wild mo naman Ayesha kapag ganun. Biruan pa nilang tatlo bago lumabas si Ayesha upang salubungin ang lalaki. Nandito ka na naman. Ano ba yun? Wala naman. Gusto lang sana kita ayain mamaya eh. Sa kainan na naman? Alam mo ba tumataba na ako ng dahil sa'yo ha? Ano naman, maganda ka pa rin naman eh. Sus! Wala nang epekto sa kanya mga pambobola mo ah. Sa loob ng dalawang pabalik-balik mo dito, wala ka ng ibang litanya kundi ganyan. Wala ka bang ibang alam na banat? Nakataas kilay na tanong ng dalaga. Meron pero ayoko kasi baka ikaw ang mabinat sa atin eh. Isang round pa nga lang, suko ka na eh. Paano pa kaya kung binanatan kita ng Hindi pa natatapos ni Jean ang sinasabi dahil mabilis na tinakpan ng dalaga ang bibig niya. Shh! Bunganga mo! Diyos ko, kalalaki mong tao, bastos ang bibig. Saway niya. Why? I'm just telling the truth, babe. Telling the truth? Eme mo? Bakit ba kasi? Ano naman ang meron? Bakit kakain tayo sa labas? Wala lang, masama ba? Gusto lang kita makasabay mag-dinner. Lagi na nga bawat araw may iba-iba kang rason para may i-celebrate. Huwag mo sabihing birthday na naman ng aso mo kaya i-celebrate natin. Natawa naman ang lalaki. Mga palusot niya lang kasi lagi ito para makasama lagi ang dalaga. Hindi naman. Pero may gusto kasi akong sabihin sa'yo na importante. Ano yun? Mamaya ako sasabihin kung pwede sana. Nito sa kanya. Sandaling napaisip si Ayesha ngunit sa huli pumayag na lang din. Kinagabihan ay natapos na nga rin ang trabaho ni Ayesha kaya naman sinundo na rin siya ni Jean at sabay na silang nagpunta sa kakainan nila. Ngunit malayo pa lamang ay naging pamilyar na kay Ayesha ang daan na tinatahak ng motorsiklo nito. Saan tayo pupunta? Bakit nasa sementeryo tayo? Gabi na, baliw ka ba? Just go with me. Teka, ano ba gagawin natin dito? Nagtataka na si Ayesha hanggang sa mapansin ang pamilyar na daan. Hanggang sa marating nilang harapan ng puntod ng parents ni Ayesha. Mama, Papa. Agad na nanghinang tuhod ng dalaga at napaupo sa ibabaw nito. Hinawakan pa niyang lapida. Hindi ako nandito para ipadama ulit ang sakit sa nakaraan mo ha. Nandito tayo para ipaalam ko sa iyong nakaraan mo. Masakit man ito o hindi. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga, Jean? Bakit alam mo kung sino ang parents ko? It's me, Michael. Jean Michael. We're once high school sweethearts. Don't you remember that, baby? Ha? High school sweetheart? Yeah. I know about your parents. Bata ka pa lang, pinamigay ka na ng tunay mong mga magulang at sina Aling Marga at Tito Marco nang nag-alaga sa'yo. Kilala din nila ako bilang kaibigan mo. Kaya nasaktan ako nung nalaman kong wala na sila. Paano kanila nakilala? Bata pa lang tayo, close na tayo sa isa't isa eh. Ikaw na nakatira sa probinsya habang ako naman lumaki man sa Maynila. Pero tuwing bakasyon, dito ako napapagaway sa inyo. Naging malapit tayo sa isa't isa at hanggang sa dumating yung high school eh, parang dito ko na naisipang mag-aral. Pumayag naman ng parents ko. Pero nung maging malapit ako sa'yo, sa anak ng mahirap na pamilya, inilayo nila ako sa'yo. Dinala nila ako sa Maynila pero ganun pa man, nagmahalan pa rin tayo. We're just 16 that time. Unti-unting naluha si Ayesha. Tila ba unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Hindi ba niya alam ang detalyadong ganap noon, ngunit sigurado siyang hindi nagsisinungaling ang lalaking nasa harapan niya. We were so young. We were so in love with each other. But I didn't expect my parents to do something so terrible. We just graduated that time. At katulad nga ng nakasanayan natin, nagkikita tayo ulit. Dun sa dati nating tagpuan. Sa malaking puno sa likod ng paaralan. Doon tayo nagkita nung gabing yun pero nalaman yun ng parents ko. Napahinto si Jean sa pagkwento at napaupo sa tabi habang hinahawakan ng kamay niya. Pilit nila ako nilayo sa'yo pero masyado tayong bata nun eh. We're in love with each other and we're so reckless. Tumakas tayo, we did our best para makaalis sa sitwasyon na yun. Ngunit nang paalis na tayo sa lugar, may isang aksidenteng nangyari. Nalaglag tayong dalawa sa bangin. Parehas tayong duguan at halos ilang minuto pa bago tayo mahanap ng otoridad. Pagpapaliwanag ng binata. Doon na tuluyang naging malinaw sa kanyang lahat. Dahan-dahang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Na-hospital tayo noon and we were both in coma. Pero sa awa ng Diyos, makalipas ang ilang buwan, nagising ka na. Ngunit wala kang alaala. Nanalangin din ang parents ko na sana magising na rin ako pero hindi yun nangyari. Tila ba sa dami ng mga nalaman ni Ayesha, ay halos sumabog na ang utak niya. Sinubukan niyang alalahanin ng mga nangyari. Ngunit sumakit lamang ang ulo niya. Shh, take it easy.
Don't force yourself to remember, baby. I don't want you to suffer, please. Sapat na yung mga oras na wala ako sa tabi mo. At ngayon nandito na ako, ayoko masaktan ka ulit. Honestly, gumaling ako. Hindi nga ako nagka-amnesia pero tulad mo inabot ako ng ilang taong comatose. Una kitang hinanap, baby. Hinanap kita. Pero never kitang nakita. Napaluha si Ayesha habang nakikinig. Hanggang sa makita kong parents mo. I tried to talk to them pero ayaw na nila ako para sa'yo. Dahil nga sa nangyaring yun. And maybe, that is the reason why. Bakit hindi rin kunento sa akin ni Mama ang mga pangyayari na nakalimutan ko? Yeah. And that's why I'm sorry, baby. Pinagmasdan lang kita sa malayo. Mahal na mahal pa din kita, baby. Hindi ko rin muna ipinaalam sa parents ko na nakita na kita dahil ayokong may gawin sila masama sa'yo. But I'm tired of loving you from afar. Unti-unting lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Jean. Hinawakan ni Ayesha ang maamong mukha ng lalaki habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. The day na may humahabol sa akin, that was actually from my mom. Pinapasundan niya ako sa mga tauhan niya para malaman niya kung anong pinagkagagawa ko. And I was so scared na malaman nilang ikaw ang pinunta ko sa bangketang yun. I tried so hard para itago ka pero sinundan pa rin kita nang hindi mo maramdamang nasasakal ka na. And I'm sorry, baby. I just love you so much that I cannot take it anymore. Anito sa mahinang boses habang nangungusap ang mga mata. Si Ayesha, na ngayon ay naiiyak na rin sa lahat ng nalaman ay hinalikan na lamang ang binata. Isang madamdaming halik na siyang sinuklian din ito ng kaparehong intensidad. Sapo-sapo ni Ayesha ang magkabilang pisngi ng binata. I love you too, baby. I may not be able to remember everything yet. But my heart remember how you make me feel. Kaya pala napakagaan ng loob ko noong unang araw na may mangyari sa atin. Kaya pala alam mo rin kung anong paborito kong pagkain. At bakit kabisado mo ang bawat kurban ng katawan ko. Napangiti ang binata sa kanya. Yeah, I memorize everything about you. Nakayuko si Ayesha at napatingin sa bandang dibdib niya. Then, how about my scars? Malungkot na tiningnan ni Ayesha ang lalaki ngunit isang matamis na ngiti ang isinukli nito sa kanya. I love it, baby. I already saw you naked multiple times before when we were dating. And your scars didn't make any changes. And honestly, it made you look so beautiful. So much more. I love it, baby. I love you. Ani ng binata sa kamarahang inilapat ang labi sa kanyang dibdib upang patakan ito ng halik. Hanggang sa umangat ang mga halik nito sa kanyang labi. Muli nilang pinagsaluhan ng isang mainit na halik hanggang sa mapatawa na lamang sila sa isa't isa na tila ba nahiya din si Jean dahil sa harap sila ng puntod ng mga magulang ni Ayesha. Kinabukasan, nagising si Ayesha na may kakaibang bigat at gaan sa dibdib na sabay na umiiral. Ang liwanag ng umaga'y sumisilip sa kortina ng maliit na kwarto sa pansamantalang tinutuluyan nila. 3 buwan nang nakalipas simula nung araw na yon. Simula noon ay madalas na rin siyang napapadalaw dito sa condo unit ng nobyo. Good morning, baby. Inaantok na bati sa kanya ng isang matipunong lalaki sa tabi niya. Napangiti siya nang makita ito. Good morning, baby. Sagot niya sabay haplos sa mukha nito. Lika dito, baby. I wanna cuddle you. Nakanguso nga ni Jean sabay hila sa kanya upang yakapin siya. Natatawa naman na. Tuloy siya lang sa pagiging clingy ng nobyo. Pero baby, magluluto na ako ng breakfast natin, di ba? Alis tayo later. Yeah, pero pwede naman mamayang hapon na lang yan, di ba? Papaurong ko na lang, please. I want more time with you, baby. Anito sa kanya. Napangiti na lang tuloy siya dito nang bigla niyang maramdaman ng kamay nitong malikot na gumagapang sa bandang binti niya. I wanna eat my breakfast on bed, baby. Baby, I told you, di ba? After the wedding na natin ulit gagawin yun, I wanna make it special for you. Sagot niya sa nobyo. Special ka naman talaga sa akin kahit araw-arawin pa natin. I know, baby, pero hindi na natapos pa ni Ayesha ang sasabihin ng biglang ipasok ni Jean ang kamay sa loob ng shorts nito. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak nito sa kanya, ngunit tila hindi nakikisama ang katawan niya. Napaliyad na lamang siya habang panay ang paggalaw ng daliri ni Jean sa loob ng kanyang pagkababae.
Sumasabay ang katawan niya sa bawat ritmo ng galaw nito. Idagdag pa ang halik ng binata na pinapatak sa kanyang liig, pababa sa kanyang dibdib. Can I eat my breakfast on bed, baby? Tanong ulit ni Jean sa kanya. Ngayon ay nakapwesto na ito sa pagitan ng mga hita niya. Nakatingala sa kanya na animoy humihingi ng permiso upang simulan ng pagkain. Hindi na nga rin namalaya ni Ayesha kung kailan ito natanggal ang pang-ibaba niya. Kaya naman wala sa sariling napatango na lamang siya. Kasabay ng pagliyad niya ng magtamang mainit nitong dila sa labi sa ibaba. Patuloy lang ito sa ginagawa at hindi nagtagal ay naabot din kaagad ang rurok ng tagumpay. Do you want hot dogs for breakfast, baby? Nakangiting tanong ni Jean sa kanya. Ngayon, nakapwesto na ito sa pagitan ng hita niya at hinahanda ang karagada na ipasok sa kanya. Napakagatlabi si Ayesha kasabay ng pagtango. I like your hot dogs and egg. Napangiti si Jean. Damn, you're so fucking sexy. Don't test me, baby. I might rupture. Natawa pa si Ayesha noon ngunit agad na napalitan ng malalakas na ungol na sunod-sunod na umatras abante ang nobyo sa kanya. Habol hininga sila nang matapos sa umagang yun. Katulad ng nakasanayan ay si Jean mismo ang naglilinis sa kanya kasabay ng paghalik nito sa noo. I love you, baby. I wanna spend the rest of my life with you. Ani Jean sa kanya, saka siya binuhat papunta sa kusina upang sabay silang kumain ng umagahan. Matapos nun nagtungo na sila sa kanilang wedding coordinator para magsagawa na ng pagpaplano para sa kanilang kasal. Nakatakda na silang ikasal, 2 buwan, mula ngayon. Sa araw ng kanilang kasal, puno ng liwanag ang simbahan ng araw na yon. Puting-puti ang paligid, puno ng mga bulaklak na tila sumasalamin sa bagong simula na kanilang haharapin. Mabagal ang tugtog ng musika habang unti-unting naglalakad si Ayesha sa gitna ng altar, suot ang isang simpleng bestida. Walang ingranding murda, walang labis na dekorasyon, ngunit sapat na ito upang ipakita kung gaano siya kaganda sa mga mata ng lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Napaluha si Ayesha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, kasama na niya ang taong bumuo sa kanyang pagkatao. Sa paghalik nila bilang mag-asawa, sabay-sabay ang palakpakan ng mga tao, ngunit para sa kanila, tila silang dalawa lang ang naroon. Pinaglayo man sila ng aksidente, ng takot, ng pamilya at ng tadhana, pero pinagtagpo silang muli ng pagmamahal na marunong maghintay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ayesha at Jean, isang kwentong nagpapaalala sa atin na kahit ano ang mawala, kapag pag-ibig ang bumalik, sapat na yon para magsimulang muli. Dear listeners, naway nasiyahan kayo sa kwento ng pag-ibig ni na Ayesha at ni Jean. Balik po kayo ulit para sa panibagong kwentong ihahandog sa inyo ng Miss CJ Stories. Muli ito po ang inyong Miss CJ. Salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog namin para sa inyo. At naway makasama namin kayong muli sa susunod na kwento. Paalam!